Huwag kang mag-alala, pakikinggan ng Panginoon ang bawat mong panalangin. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 18, verses 1 to 8, and I read it for you. Then Jesus told them a parable about their need to pray always and not to lose heart. He said, "In a certain city, there was a judge who neither feared God nor had respect for people. In that city, there was a widow who kept coming to him and saying, 'Grant me justice against my opponent.' For a while, he refused. But later, he said to himself, 'Though I have no fear of God and no respect for anyone, yet because this widow keeps bothering me, I will grant her justice, so that she may not wear me out by continually coming.' And the Lord said, 'Listen to what the unjust judge says. And will not God grant justice to His chosen ones who cry to Him day and night? Will He delay long in helping them? I tell you, He will quickly grant justice to them. And yet, when the Son of Man comes, He will find faith on earth?'" Napakarami po nating hinihingi. Sa katunayan, ngayong papatapos na po ang taon, 2 buwan na lamang po o kulang na lamang sa 2 buwan ang natitira sa taong ito, tila ba nakikita natin ang ating sarili na naghahabol sa mga panalangin. Ano ba ang mga inihahabol nating gustong makita, maranasan at makamit na panalangin ngayong bago matapos ang taong ito? Ang ating pong ebanghelyong binasa sa araw na ito ay tungkol sa panalangin. Tinuturuan tayo ni Jesus na huwag tayong mapagod sa pananalangin at pagkatok sa puso ng Panginoon. Wika ng Ebanghelyo, "Then Jesus told them a parable about their need to pray always and not to lose heart." Manalangin palagi. Napapagod ba tayo sa pananalangin? Kapag ba tayo nanalangin, isang beses lang ay okay na? O patuloy tayong dumudulog sa Panginoon, patuloy tayong nakikipag-usap sa Panginoon? Alam niyo po, kapag tayo po ay palaging nagdarasal, kahit sabihin na natin humihingi tayo palagi sa Panginoon, pero consistent po ang ating pagdarasal, kikipag-usap sa Panginoon, hindi po natin namamalayan na tayo ay binabago na ng panalangin. Sa istoryang binanggit ng Panginoong Kristo, mayroong husgado at mayroong isang balo na humihingi ng hustisya. Para tumigil na ang balo at para hindi na rin mastorbo ang husgado, ay talaga namang ibinigay na ang pataw para sa balo. Sa ating pananalangin, may pataw na binibigay ang Panginoon sa atin. Ito ay ang desisyon ng awa at pagmamahal para sa ating lahat. Oo, meron tayong hinihingi sa Kanya at ipinagdarasal, pero mayroong palaging sagot ang Panginoon at ito ay Kanyang awa at ang Kanyang pagmamahal sa atin. Palaging ito, sapagkat ito ang makabubuti sa atin. Ito ang ibibigay sapagkat ito ang karapat-dapat sa atin sa panahong ating kinakailangan. Kaya naman, isa pong paalala sa atin ng Panginoong Kristo, palaging magdasal at huwag mapagod. Huwag sanang mapagod ang ating mga puso sa pagkatok sa puso ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, kami po'y lumalapit, dumudulog, kumakatok sa inyong puso. Nawa, bigyan niyo po ng kasagutan ang lahat ng aming mga panalangin. Ngayon pa lamang po, Panginoon, maraming salamat po. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video nito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends.
Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.